Magandang umaga po mga kapatid at nais ko lang po na magbigay ng kalakasan para po sa ating bansa, okay? Sa kasalukuyang pinagdaraanan po nating krisis sa itong corona virus, okay? So, marami pong balita, maraming mga pangyayari ang nadidinig po natin sa balita, napapanood sa TV, at marahil siguro nababasa din na post sa internet, sa Facebook. At lahat ng ito ay pwedeng nagdudulot ng takot, pangamba, unti-unting parang dumidilim yung liwanag ng pag-asa, no? Pero bilang bansang Kristiyano, no, meron tayong Kristiyano, mga mananampalataya ni Kristo. Okay? Meron pong sinabi ang ating Panginoon sa Biblia na ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Okay? Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Na pwede nating mapakinggan ang mga balita, pwede nating mapanood ang mga nasa TV, yung mga sunod-sunod na namamatay, mga sunod-sunod na nako-confirm na case, no? At then dumadami pa na PUI, dumadami mga PUM, no? Pero sa oras po na ito, hindi totoo po, hindi mauubos ang mga hindi magagandang bagay, lalo po yung mga fake news, yung mga nagpapakalat pa, ang dami po, no? Ang totoo ito ay nagdudulot po ng takot. Subalit kung tayo ay po focus po, no, sa mga positibong bagay, ang dami din po nating makikita. Mabibuild po ang ating pagkatao, mabibuild po ang ating family, at kapag nabuild po ang pagkatao po natin, pwede pa po tayong mag-produce, magdulot ng pag-asa, ng kagalakan sa ibang tao. Kaya this time, babantayan natin ang ating puso't isipan, i-focus po natin ang ating mata, ang puso sa ating Panginoon. Okay? So, buksan po natin ang ating Biblia, ang salita po ng Diyos sa aklat ng Juan. Aklat po ng Juan, kabanatang 3 at talatang 16. Kay John chapter 3 and verse 16. Ito po ay familiar na verse po sa ating lahat. Bilang mga Pilipinong Kristiyano ay marami pong nakakaalam nito dahil bata pa lang po sa eskwelahan ay itinuturo na yung mga katekista, sa simbahan, memory verse, itinuturo po ito. Okay? Sabi po sa verse 16, Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang mga salita. Okay? Now, sa verse po na ito ay ipinababatid po ng langit kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Okay? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Now, ano man ang balita, ano man ang mga pangyayari, ano man yung mga tunay na balita, kasi may mga fake news no? Pero ano man yung mga balita na hindi maganda na nadidinig natin, nandun pa rin yung katotohanan, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Marami nang namatay sa ganitong bansa at sa ganitong lugar at sa ating bansa ay unti-unti din, no? Pero balita yon mga kapatid, mga pangyayari na yon. Pero merong katotohanan na ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Okay? Now, sa paano ipinahayag, sa paanong aksyon ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ang sabi po ng kanyang salita, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Now, nung ibinigay ang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Now, ano po ba ang meron sa Panginoong Hesukristo
At bakit ito ay naging simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Bakit po? Sapagkat alam naman natin na mayroon pong dala ang ating Panginoong Hesus, no, sa ating buhay. Una, alam natin ang Panginoong Hesus ay meron po siyang dalang tama at matuwid na prinsipyo sa buhay. Meron siyang tama at matuwid na prinsipyo, mga katuruan na isinulat sa Biblia, at yung mga katuruan na yon, mga kapatid, no, doon natin mararanasan na tayo'y mahal ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Lalo sa panahon ng coronavirus, okay, nagkalat ang virus. Pero yung prinsipyo na yon na taglay ng Panginoon, na kung habang nakikilala natin si Kristo, nagiging bahagi ng ating isipan at ng aksyon, ng galawan po natin, ang prinsipyo ng Panginoon, tayo po ay makakaranas ng kaligtasan. Maliligtas po tayo sa coronavirus. Sa panong paraan po yun? Isa sa itinuturong prinsipyo ng Panginoon ng salita ng Diyos ay ang magpasakop po tayo sa authority, okay, sa gobyerno na itinalaga ng Panginoon. At bilang mga Pilipinong Kristiyano, naniniwala po tayo na ano man ang political na view po natin, pero ang gobyerno po ay itinalaga siya ng Panginoong Diyos. Okay? Now, at dahil ito po itinalaga ng Diyos, no, sa kanyang pamumuno at nagkaroon ng ganitong sitwasyon, nagbaba po ng community quarantine. Now, bilang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, alam natin ang kanyang tinuturo that kailangan nating magpasakop. So, sa madaling salita, pag nanatili po tayo sa bahay, nag-stay po tayo, alam ba, may bumahing do sa palengke, aabot po ba dyan sa inyo? 5 baryo ang layo sa palengke, di ba? Hindi ka lumalabas eh. Okay? Tapos galit ka ng galit, baka takot na takot ka, baka kamahaw, ba't nakatambay ka dyan sa kanto? Di ba? Parang gano'n tinutukoy po natin na ang prinsipyo, no, kapag ang isang Kristiyano nakikilala si Kristo, inaalam niya ang mga katuroan ni Kristo, ang mga prinsipyong tama sa buhay, at iyon ang in-apply po natin, mga kapatid, naniniwala ako, ang dulot po noon ay kaligtasan at maayos na buhay. Okay? Hindi po perpekto ang buhay ng Kristiyano, pero sa pamamagitan po ng gabay at panuntunan ng Diyos, mga kapatid, may magandang dulot itong kaligtasan at maayos na buhay. So, mga kapatid, sa coronavirus na ito, tamang prinsipyo. Dahil ang tamang prinsipyo magdudulot sa atin ng tamang galawan. Okay? Damang galaw na maayos ka sa hygiene. Nung minsan lumabas po ako, napagalitan ako ng sundalo dahil wala daw akong suot na, o nga naman, so I submit, sabi ko sorry po, so kumuha ako at nagtakip po ako. So we need to obey, mga kapatid. So una, madadama natin ang pag-ibig ng Diyos, no, sa pamamagitan ng mga katuruan na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang dala ng Panginoong Hesukristo, una, mga tamang prinsipyo. Pangalawa po, magagandang pangako. Okay? Ang dami pong pangako ng Panginoon na tayo ay hindi iiwanan, na tayo ay sasamahan niya, na tayo pagpapalain niya, iingatan niya, na tayo mahal na mahal niya. Mga kapatid, sa panahon pong ito na kung minsan wala na tayong mapanghawakan, dahil mismo po yung mga matataas na opisyal, nababalitaan natin, nako-confirm sila sa positive sa coronavirus. Okay? So halos marahil siguro yung iba wala nauubos na yung stock, no? Yung mga stock sa bahay dahil quarantine, may mga member pa sa pamilya marunong ding mag-quarantine ng pagkain, nagtatago. Okay, tinatago. So sa puntong ito po, no, this time pwedeng panghawakan ng ating puso ang pangako ng Panginoon. Sabihin natin sa ating puso, kapit lang, magtatagumpay tayo dito, matatapos din to, itatawid tayo ng Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos, magugutom pero hindi mamamatay, di ba? Magugutom pero hindi pagkukulangin ng Panginoon. Okay? So, yun po, mga kapatid. So, unang dala ng ating Panginoon at kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Una,
dala ng Panginoon ang tamang prinsipyo. Pangalawa po, dala ng Panginoon ang magagandang pangako. At pangatlo, dala ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko po, sa totoo lang, ang isa sa matinding kinakatakutan ay ang kamatayan. Di ba sabi nila, ito daw ang panahon na talagang mahirap ang mamatay. Abay, kahit anong panahon po, talagang wala namang magsasabing sa tag-ulan ko gustong mamatay. Yun, ho, wala namang ganun. Pero ang punto po, mga kapatid, no, nakakatakot po talagang mamatay. Normal lang naman po yun. Subalit, kung may katotohanan po tayo sa sinabi ng Panginoon na siya ay may binibigay na buhay na walang hanggan. At kung yung buhay na walang hanggan na yun, alam natin at nauunawaan natin at iyon ay nasa atin, wala tayong pangamba na magtapos man ang buhay dito, kapiling na natin ng Panginoon sa langit. Doon walang sakit, walang luha. Sa mga kababayan po natin na mga namatayan, ako po ay nakikiramay at nalulungkot, no, para sa ating mga kababayan, at I believe buong bansa po ay nalulungkot, lalo sa mga doktor at maging mga ordinaryo po na namamatay. Subalit, alam natin ang Panginoong Hesukristo sa kanila na sa Kanya ay tumanggap, pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa kanila na nagtiwala kay Hesukristo, sila ay may buhay na walang hanggan, kapiling nila ang Panginoon. Now, yan pong katotohanan na yan ay pag-asa, no, na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Subalit normal lang naman, no, sa isang banda na mamamatay. Pero yung buhay na walang hanggan, yun naman ay yun ang magbibigay naman sa atin ng kapanatagan ng ating kaluluwa, ng ating puso. Okay? Wala naman pong sigurong natutuwa na siya mamamatay na. Di ba? Tumanggap ka ng gift certificate. Ito po, gift certificate, ikaw mamamatay na. Di ba? Wala naman pong masaya ng ganun. Pero, mga kapatid ko, nakakatakot ang kamatayan, pero ang sarap na meron tayong buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So, mga kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Dahil ang kanyang anak ay merong dalang tatlong bagay para sa sangkatauhan at regalo ito ng Panginoon. Una, mga tamang prinsipyo at panuntunan sa buhay. Pangalawa, magagandang pangako ng Diyos. At pangatlo po, buhay na walang hanggan. Okay? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na ikaw ay patuloy na lumilingap sa aming bansa. Hayaan mo nga po na ang mensahe ng iyong salita ay maging kalakasan po ng bawat isa ngayon, na kung saan, Panginoon, na sa amin palang tamang galawan ay merong kaligtasan at maayos na buhay. Na sa amin palang pagkapit sa pangako niyo ay pwedeng magkaroon ng kapayapaan at kagalakan ng aming puso. At gayon din, salamat Lord. Anytime kung dumating man ang taktang panahon ng kamatayan, kami naman ay may buhay na walang hanggan, kapiling ka po sa langit. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig sa oras na ito. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Pinagaling nyo na kami, Panginoon, mga anghel na nagbabantay sa bawat tahanan at secure, Panginoon, dahil alam po namin na kayo ay makapangyarihan sa lahat. Ang kalooban mo po ang maghanap at maranasan ng aming bansa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.